Hi, kasama natin ngayon ang isa sa mga naturuan natin at nagbago ang buhay dito sa ating community. Walang iba kundi si Mr. Harold Sandrino. Hi everyone, I'm Harold Sandrino. I'm a former flight steward ng isa sa mga airlines dito sa Philippines and been doing this kind of system, business na nakatulong sa akin for almost 6 years na rin. Yan. Yan. At tatanungin natin ngayon, hindi ka ba nag-alangan na subukan ng ganitong klaseng business kahit na maganda naman ang kinikita mo, maganda naman yung company mo? Hindi ka ba nag-alangan nung nakita mo to? Ah, kung yung pag-aalangan, automatic naman, Sir Sandro, automatic, mararamdaman yan. Yung common nga dyan ang tinatanong, hindi ka ba natakot sumubok? Hindi Mhm. ka ba natakot maloko? O kaya yung ganun, yung hesitation na magtiwala sa mga online nga na negosyo. Pero kung ako tatanungin, of course naramdaman ko yun, tao din ako eh. Mhm. Naramdaman ko siya, kaya nga lang, yung puntong na nangyari nun sa akin, syempre, baka nakaka-relate din yung iba sa mga nanonood sa atin. Kaya ako din natakot, hindi dahil sa kaya kong sumuko, kundi naka-experience na ako ng, na-scam. Yan. So, Okay. ang masakit pa nun, syempre, ang taong pinagkatiwalaan ko pa nun is talagang kakilala ko mismo. Makukonsider ko na kaibigan ba. Pero, alam mo yun, syempre maraming mga tao din na naku-curious nga. Tulad ng tanong mo, kung gano'n na pala yung naramdaman mo, kung may experience ka na Mm. palang naloko ka, bakit Bakit nag-try ka pa ka pa rin din? sumubok? Oo, ba't ka pa na Oo. nag-try? Simply because, naintindihan ko na pag isang source lang ng income ang aasahan ko, pag yan nawala, may katapusan na halos lahat yan. 'Di ba? Kasi ang gastusin tuloy-tuloy, mas mabilis pang tumataas ang gastusin, bilihin kaysa sa sahod. Kaya sa panahon ngayon, marami na talagang tao ang open. Even me. Actually, hindi pa naman to yung una kong sinubukan. Ang dami kong sinubukan. Nataon na, ang kinagandahan kasi sa sistema na online na meron tayo dito ngayon is ang dali niyang sundin. Mhm. May tao nang nagtuturo sa'yo. Tapos may sistema sobrang daling intindihin na maski busy ka, kaya mo siyang isabay sa kung ano ang meron ka. Kaya nag-decide ako na why not give it a try? Wala naman mawawala. Dati na akong nawalan. So baka siguro this time pag sumubo ko, dito ko mabawi lahat. Ayun, Okay. sir. Sige. Next na tanong ko, hindi ka ba dalawang isip man lang na subukan ulit ito despite sa dami ng experience tapos madaming bumubulong sa'yo na maraming nagsumali dyan, marami nang Mm, nagsimula dyan. Hindi ba siya nakaapekto sa'yo para gawin talaga ah, to ng full time? Actually, syempre may impact yan eh. Kasi Mm. common na syempre magsasabi niyan is yung mga pinaka-close sa'yo. Especially family members. Mhm. Kasi syempre gusto mong i-share yung achievement. Kasi Mhm. parang something new. Di ba? Parang yung joy na may bago akong aabangan. I-share mo talaga. And syempre, pag nakita mo yung sistema, imposible kasi hindi ka talaga magandahan eh. Yung automatic, i-share mo pag maganda. Kaso nga lang, hindi rin natin may kakailan na kung ako nga may ganong experience, syempre may hesitation din sila. And syempre gusto ko rin maintindihan din ng iba na kung sakali man na-experience nyo yun, it only means may concern sila. Oh. 'Di ba? May concern sila. Pero syempre, bakit nga ba ako nag-pursue despite ang daming nagsasabi sa akin, nagdi-discourage sa akin, huwag mong subukan yan, niloloko ka lang dyan, Mhm. papunta ka pa lang, pabalik na ako. Ba't ko sinubukan? Simply because iba to sa sinubukan nila. Iba yung panahon nila, iba yung panahon ko, at most importantly, iba yung taong sasamahan ko sa mga taong sinamahan nila. Kaya kung magkaiba yung mga senaryo na yun, most likely mag-iiba din ang resulta ko. Kasi parang sa mga pulis lang yan. Mhm. Example, hindi naman lahat ng pulis gumagawa ng tama. Pero hindi mo pwedeng sabihin na lahat ng pulis hindi sumusunod sa batas porke may iilan. So yun ang naging mentality ko. Porke may mga hindi kumita, imposibleng walang kumikita. Mhm. Yun ang hinanap ko, yung mga kumita. Okay. Sige, ito magandang next na tanong ko sa'yo. Hindi ka ba nanghinayang sa dating karir mo? Kasi maganda naman eh. Maganda Mm. naman yung trabaho mo. Pero ito finul time mo, iniwanan mo yung dati. Ay, ang ganda ng tanong. Parang sa Oo. datang nag-interview sa akin, hindi, chairman lang Mm. nagtanong. Honestly, hindi. Mhm. Hindi talaga ako nang hinayang. Kasi manghihinayang ka lang naman sa isang bagay. Para sa akin kung hindi ka kampante, sa ipapalit mo. Kasi, totoo, maganda yung trabaho, maganda yung benefit. Mm. Although, hindi ako nagdi-discourage sa iba na kung pangarap mo talaga yung trabaho mo, titigil mo para dito. Hindi. Nataon lang, ako kasi yung tipo ng tao na mas gusto ko na magkaroon ng komportableng buhay
kesa dun sa buhay na maganda lang sa titulo, maganda lang sa ganun. So ako, ang goal ko lang talaga, ang gusto ko kumita ng komportable na sobra dun sa kailangan ko. Okay? Malaki yung sinasahod ko, pero naiintindihan ko din yung fact na the more pala na mas malaki yung sahod mo, the more na mas dumadami yung responsibilities mo, the more na mas marami ka ng kapamilya, tapos mas tumataas yung tax. Totoo yun. Pero nung nakita ko tong sistemang to, yung routine ko sa pagiging cabin crew na kailangan ko gumising na maaga, maski inaantok pa ako, yung pipilitin ko yung sarili ko matulog kahit di pa ako inaantok kasi maaga pa yung pasok. Tapos yung pakikisama, yung routine na ganun, parang hindi ko nakita yung sarili ko na gagawin ko siya pang matagalan. Titiisin ko, tapos ang ending, makikita ko pag natigil yung trabaho ko, magne-negosyo ulit ako. So sa parang naisip ko, why not shortcutin ko na siya na habang meron akong magandang, actually ito pala eh, sa lahat ng nakakapanood nito, kung ikaw man is kagaya ko na nasa tamang, nasa posisyon na kung saan maganda yung sinasahod mo, maganda yung trabaho mo, this is the perfect time na dapat nagbibuild ka ng asset na kung saan pwede kang kumita maski mawala yung trabaho mo. Yun ang isa sa na-realize ko kasi nung pandemic, maganda trabaho ko, tigil lahat. Walang biyahe. Walang biyahe, walang flight, walang sahod, walang pera. Tuloy gastusin. So, parang nagkaroon na ako doon ng insight na parang ganito mangyayari sa akin sa retirement. Kaya sinubukan ko, actually, kaya din ako hindi nang hinayang na iwan yung work ko kasi ginawa ko to part-time. Yun yung maganda dito eh. Kasi hindi ka mauobliga na piliin ka agad to despite sa trabaho mo kasi pwede mo siyang isabay. Tapos, nagkaroon na ako personal option na since yung kinikita ko dito, nahigitan niya na yung sinasahod ko, then doon ako nagkaroon ng option. Ifo-full time ko ba to o isasabay ko pa rin? Kasi kung, imagine mo, kung nahigitan, nung natapatan yung sahod, isabay mo pa rin, edi doble yung kita mo. Pero ako kasi, nakita ko yung potential na what if full time ko dito, kaya ko rin kaya kitain yung mga kinikita ng mga matatagal na dito. Kaya doon, nag-decide ako. And true enough, nangyari naman siya. Kaya siguro naman walang panghihinayang talaga doon. Walang paghihina. Buti na lang talaga ginawa. Yan. Dami na sabi ko doon. Okay lang. Ito next na tanong ko, sigurado. Especially sa mga nakakapanood dito, yun to yung pinakamalaking tanong. Yung mga pinangako ba sa'yo or yung mga napangako ko sa'yo noon na mangyayari pag ginawa mo to, nangyari naman ba paunti-unti? Ay, oo. Alam niyo, dati akala ko hindi totoo yung mga nakikita ko sa online na dati ako ganito, akala ko dati lahat yung marketing strategy. Akala ko dati pag pag sinasabi nilang ganun, nakalipas na yun. Alam mo yun? Yes, nakalipas naman siya pero hindi nila sinasabi yung between. Pero kung mismo nandito sa sitwasyon na to, tapos nakita ko kung paano siya gagawin at nagawa ko talaga siya, masasabi ko, pwede pala siya mangyari. Kaya ang ganda ng mga sinabi ni Sir Sandro kasi siya talaga yung naging inspiration ko na. Una, hesitant ako kasi para sa mga hindi nakakalam, si Sir Sandro kasi, nakilala ko siya, graduate siya ng student college, graduate siya, tapos tumambay siya, tapos hindi siya nagtrabaho. Tapos biglang malalaman ko, kumikita ng 7 figures sa isang buwan, nakabili ng 4 na sasakyan, papatayo na ng bahay, dito na siya nagkapamilya. So una, hesitant ako kasi lumaki nga ako sa kailangan maganda yung trabaho mo eh. Para kumita ka, para maging stable yung family. Tapos dito, pwede siya. So, yung mga naipangako sa akin dito na akala ko hindi matutupad, yung kikita ka ng komportable, true enough, nangyari siya. Pinakamalaking kinita sa loob ng isang araw, umabot ako ng 6 figures. Wow. Grabe. Tapos yung sahod ko sa pagiging cabin crew ko, na times 6 siya sa loob lamang ng isang buwan. Imagine mo, no? Yung dating 6 na buwan ko, isang buwan ko lang dito. Tapos ang pinakamaganda pa sa lahat, kinita ko yung first na 7 figures ko dito in the span of 4 months. Tapos 10 months akong part-time. Makapaisip ka talaga eh kung ano ba, tatrabaho ka pa ba o ipo-full time mo na to. Again, hindi ko pinopromote iwan mo yung trabaho mo, pero pag dumating ka sa punto naging komportable ka na sa kinikita mo dito, then you have the option. Mas masarap magtrabaho dahil gusto mong magtrabaho, di dahil kailangan mo. Tama. Ayun, yan man. Nakabili rin ako ng sasakyan, then, yan. Ang dami, sobrang dami. Ang dami nangyari, no? Oo, dami na nangyari. Kaya, very grateful ako at nakahanap ako ng tamang tao. Very important yan. Nakahanap ako ng tamang tao
at alam niya kung ano yung tamang gagawin. Marami kasing tao, sinasabi lang nila, ito yung dapat gawin, pero hindi pa nila nagagawa sa sarili nila. Kaya yun ang maganda hanapin ninyo. Yun ang nakatulong sa akin. Kasi shortcut na sila. Nagawa na nila, so most likely, yung papagawa sa iyo, yun nangyari sa akin. Ayun. Grabe, napaka-solid nun. So, ito, siguro last question na lang. Kung meron kang message doon sa dating ikaw na nagsisimula pa lang, ano yung gusto mong sabihin sa kanya ngayon? Ay, una sa lahat, thank you. Thank you kasi ang lakas ng loob mo. Kasi maraming tao na ma-disappoint lang ng konti, mabitray lang, ayaw nang sumubok. I-judge na nila lahat ng mga na-offer nila, lahat ng opportunity makikita nila, i-close na kagad nila yung doors. Pero buti na lang yung younger self ko, mas pinag-isipan niya, hindi yung gagawin niya, kung hindi yung sitwasyon niya. Kasi para sa akin, mas importante yun eh. Huwag mong pag-isipan kung susubo ka ulit eh. Diba? Pag-isipan mo yung sitwasyon mo. Kasi kung hanggang ngayon napapanood mo tong video na to at mag-i-inquire ka at paulit-ulit ka nang nag-i-inquire, di ba ibig sabihin yun, meron ka pang hinahanap na baka maging solusyon sa sitwasyon mo, din dapat yun ang pag-isipan mo. Kaya nung nandun ako sa sitwasyon na yun, maski naloko ng kaibigan ko, maski paulit-ulit ako sumusubok, maski paulit-ulit ako nawawalan, mas okay na sa akin na yun yung mawala kesa yung tsansa na baka sakaling yun pala yung dahilan para mabawi ko yung lahat. Grabe, napakadami nating natutunan. Okay, so maraming salamat, Sir Harold. And if you really want to know ano yung sistema, ano yung plan na meron kami dito, i-comment mo lang yung plan. Pag-usapan natin.